Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Si Mayor, asan na yung video? Etong si Mayor, sinasabi nilang... Sa isang pahayag ni Pangulong Ferdinand, sinasabi nilang bata daw or ano daw to? Bata daw ni Tatay Digong etong si Mayor Go. Oh, alam nyo, bago natin to simulan, maraming mga tansu vlogger na mga napapanood ko na sinasabi nga nila na pakawala. Pakawala daw to ni Mayor, ni former President Rodrigo Duterte, itong ano matamat? Parang mamingay. Yun. Pakawala daw to pakawala daw ng mga Duterte itong si Mayor Go na to. No? Giyo pala, ano ba? Ano bang tamang bigas? Giyo ba? Giyo? Mayor Gyo? Or Mayor Go? Ano bang tamang bigkas? Go ba go? Oo. So ito pakawala daw. Alalahanin nyo ito naisip ko lang bigla. Yung about sa West Philly. Go. Go. Okay. Si Mayor Go. Same lang go. Go. Okay. Go. No, pwede. Go. Alam ko nga Gyo to Gyo. Alam niyo yung about sa West Philippine Sea? Kasi ang sinisita nila dito kay Mayor ay yung Pogo. Sa Pogo daw. Eto na lang alalahanin nyo. Ang technique po ng mga Pulangaw, lalo na tong administrasyon natin, ay sisitahin nila yung mga yung bagay katulad niyan, yung West Philippine Sea, ibinabanat nila sa mga Duterte, 'di ba? Tapos bandang huli sila pala talaga yung may agreement sa China. Samantalang paulit-ulit nilang pinapamukha sa tao na ang Duterte ang may secret deal sa China. Tapos biglang lumabas, sila pala talaga. So itong Pogo na to, napapaisip ako na hindi kaya baka may malaking tao sa gobyerno natin na isa din sa nagmamanipula ng Pogo, kasi pilit na naman nila kasi hindi nila nagawa yung sa West Philippine Sea, di ba? Wala na naman. Tapos wala na naman itong sa ICC. Ito sa ICC wala na naman, Ano yun? Nasaan yung balita na yun? Na daw, hindi na ipapatawag etong si Duterte sa ICC. Hindi daw imbitado. Ngayon, hindi na naman daw imbitado si Tatay Digong. Biglang ganun no? Hindi na naman. Tapos dito kay Mayor Go, sinasabi nila na ito isang katibayang ebidensya lumantad na pagdiin kay Duterte, kampo ni Marcos. Ano to? Kampo ni Marcos na karma DND SEC. Ano naman to? Kasama rin. sa isang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, sinabi niya na kailangan talagang imbestigahan si Bamban Mayor Alice Go dahil sa questionable nitong pagkatao. Alice Go. Mainit sa Senado at publiko ang pangalan ngayon ni Mayor Alice Go ng Bamban dahil sa kinasasangkutan nitong issue tungkol sa illegal operation ng Pogo Hub sa mismong bayan ng Bamban. Bukod dito, nahalungkat din sa Senado ang pagkatao ng alkalde. Kinumpirma naman ng PSA na kahit delayed ang registration ng birth certificate ni Mayor Alice ay lehitimo ang mga ito. Pero in fairness, ganda ni Mayor Kaya pala gustong maging kamit to ni Banat Bay Samantala, sa isang pahayag kay PBBM kahapon, 16 ng Mayo, aniya,
Kinu-question natin yan si Mayor Alice kung talagang totoo ang mga ito at saka paano ito tumakbong mayor. Kilala ko ang lahat ng taga-Tarlac na politiko, walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito, bakit ganito ito, Walang may hindi namin kilala sa malaman kaya talagang dapat imbestigahan. Ngunit, subalit, datapwat, pagkatapos ng pahayag ng Pangulo lumabas ngayon ang isang katirbaang ebidensya na nagkasama pala sila sa panahon ng kampanya kasama si Amy Marcos, Martin Romualdez at Bongbong Marcos Jr. Sa katunayan may post pa nga ang kontrobersyal na mayor sa kanyang FB noon nang imbitahin daw siya sa proclamation rally ng UNITEAM. Maraming salamat po sa susunod na presidente at vice-presidente ng ating bansang Pilipinas. Walang iba kundi si Ferdinand, Bongbong, Marcos Jr. at Inday Sara Duterte. Masaya po ang inyong lingkod at naimbitahan niyo po ako na masaksihan ang inyong napaka-successful na proclamation rally. So, ibig sabihin, kakilala to ni Marcos. Ba't sabi niya dun sa interview, hindi niya daw kilala to si Mayor Alice Go? Ano yan? Ano ba naman yan? Gusto lang nila mapalitan yan kasi para sila na ang maniobra. Huwag kami bibim. Hindi, malamang sa malamang. Kaya ito sa naisip ko, baka connected pa rin to sa Maisog Rally. Kasi baka kaya nila pinapalitan yung mga nakaupo na pwedeng pumayag sa Maisog Rally. Kasi malamang sa malamang tong si Alice Go na to, papayag to sa Maisog Rally, kung sakaling sa Banban ay mag-Maisog Rally doon. So papayag at papayag to. So ngayon, ang nakikita ko dito, baka kaya itinatrabaho na yung mga opisyal tuloy, mga nakaupo sa barangay dito sa mga barangay dito sa or mga mayor, mga gobernador sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, baka dahil din sa Maisog Rally, no? Pwede rin ganun. Ito, kitang-kita Maraming salamat po sa susunod na presidente at vice-presidente na ating bansang Pilipinas. Walang iba kundi si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Inday Sara Duterte. Masaya po ako sa inyong lingkod at naimbitahan nyo po ako. So ibig sabihin kilala nga. Yan yung sinasabi ni sino nga? Gago! Sinungaling talaga. Ito, inimbitahan nyo tapos hindi nyo kilala. Hindi nyo kilala si Go. Ako hindi rin ako pabor dun sa Pogo para sa kaalaman nun ng lahat Ayoko din to dun sa may Pogo. Pero sana naman kung iimbestigahan nyo tong si Mayor Alice Go, wag niyo idamay ang Duterte kasi ang laging ang ano kasi nito is ikino-connect na naman kasi nga may dugong Chinese. So bata na naman ni Duterte kasi may dugong Chinese daw, may dugong West Philippine Sea issue na naman, 'di ba? Alam nyo, pangatlo tong si Mayor Alice Go na halos pare-parehas ang ginagawa ng Senado. Kung mapapansin nyo, yung ginagawa kay Alice Go ngayon is ginawa kay Pastor Apollo Quiboloy at ginawa din kay Jonathan Morales. Puro personal life ang ibinabanat nila or inuungkat nila dito. Kung halimbawa man na sa Pogo ang issue dito kay Mayor Alice Go, dapat yun ang pagtuunan ng pansin, 'di ba? Pero ang nangyayari kasi, gustong palabasin ng ating administrasyon na itong si Alice Go ay bataan ng mga Duterte. Kasi nga, may dugong Chino. May dugong Chinese. 'Di ba? Yun yung pinapalabas nila Kahit naman makita nyo sa mga tansu vlogger, yun ang makikita nyo Yun ang mapapanood nyo Bata ni Duterte, alalay ni Duterte, pakana ni Duterte, tauhan ni Duterte. Yun makikita nyo mga thumbnail, mga topic nila dun. Yan 2022, March 8, 2022. Inimbitahan ni Bongbong Marcos etong si Mayor Alice Go. Masaksihan ng inyong napaka-successful na proclamation rally dito ko na rin po
formal na inimbitahan ng BBM Sara na at Uniteam na dumayo at tumuloy sa mahal nating bayan. O inimbitahan pa pala kayo ni Mayor Alex Go. Ni Alex tuloy Alice. Tapos puso ako nagpapasalamat sa inyo, mainit na pagtanggap. Alam nyo kasi ano ko, ewan ko ba kung eto sorry pero sobrang tatangan ng iba nating mga kababayan. Buray mo sinabi lang ng isang vlogger na ito si Alex Go ay bata or pakana or ano yan? Bata ni Duterte. Aba, paniwala agad sila. Sinabi pa lang ng vlogger yun Sinabi pa lang, wala pang ano na talagang batayan, walang sapat na batayan dun. Sinabi lang yun. Minsan sabi ko, nakakatanga na talaga sa ano, no? Nakakatanga na sa Pilipinas. Konting kibot ng mga ng mga vlogger ng tansuan, paniwala agad sila. Samantalang ang tatanda na para magpapaniwala pa sa mga ganun. Sad marami pa ring utong-utong Pilipino. Totoo yan. Napakasinungaling ni BBM, peste ka talaga. Ayan, yung katibayan na inimbitahan si Mayor Alice Go. So, ibig sabihin kakilala nila. Panahon pa to nang nangangampanya sila. Dito ko na rin po formal na inimbitahan ng BBM, Sara Uniteam na dumayo at tumulong sa mahal natin bayan na Bamban. Tapos inimbitahan pa pala sila. Puso po akong nagpapasalamat sa inyong mainit na pagtanggap. Asenso garantisado. Umani rin ng samot-saring reaksyon mula sa mga personalidad ang pahayag ng Pangulo. Ayon nga kay KLCI, puro kayo, plant ni Duterte. Ayan Paano hindi ka kilala? Kilala pa ni Amy Marcos kasama sa sasakyan. Gago. Puro kayo plan ni Duterte. Tama. Putik na yan. I-search nga natin to. Search natin. Utangin lang yan. Tapos sino ba yan? Hindi ka kilala ng mga tiga-Tarlac yan, sabi ni BBM. Utangin na Ano to? Christinet Laureta. Laureta. Wait lang, search natin. Ano ulit yun? Visit na yan. Chriset Laureta pala. Chriset Laureta. Putik na yan. Tapos hindi kilala. Ano yan? Anong hindi kilala? Eto, nag-appear pa pala kayo ni Tamba. Puta na. Malamang sa malamang. Eto nga, pagkatapos pakinabangan, eto na yung ginawa. Eto na yung ginawa. Tingnan nyo. Ayan, Bulaga. Appear pa kayo ni Tambi dito, Tapos hindi kilala. Anong klaseng? Tara, holding hands tayo kahit di ka namin kilala. Tara, holding hands tayo kahit hindi ka namin kilala. Puta ila, ibig sabihin pinakinabangan nyo pala to. Eto pa si ano. Yung pagmamadali ninyo na makuha ang plansya ni PRD, it's blow up in your faces. Kitang-kita laki. Mayor Go. Nasaan pa ibang picture? Ito ano yan? Di ba? Hindi magkakilala. Dito ako natutuwa, nag-selfie pa sa sasakyan ang ate ni Bongbong Marcos. Maganda nga talaga si Mayor, no? Alam mo, Mayor, gusto mo araw-araw kita pagtanggol. Sorry.
Putang ina. Eh ano to? Grabe naman kasi nungaling. Piruin mo, Amy Marcos at Marcos Jr. magkasama. Tapos hindi kilala. Bongbong Marcos, paano siya tumakbo ng mayor? Kilala ko lahat ng taga-Tarlac. Ito yung sinabi ni Marcos sa interview. Na politiko wala namang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami, saan nanggaling ito? Bakit ganito ito? Hindi namin malaman kaya kailangan talagang imbestigahan. Kailangan imbestigahan. Puta, ilang magkapatid kayo, magkakapatid kayo, magkasama kayo, kasi hindi nyo kilala. Buisit na buhay ito. Oo, tapos yung mga Pilipino, paniwalang-paniwala naman. Naglolo ko na kayo ng gobyerno nyo. Puta na. Ang ganda nga ni Mayor dito Talbog na talbog si Amy Marcos. Tapos, anak ng titing na yan. Tingnan natin comment. Comment section, okay. Galing mag-edit. Edit naman daw tong isa. Sabi ni, sino to? Si Mamaril Ariel. Edit daw. Bobo. Edit daw. Ang tagal-tagal ng mga picture niyan, edit. Ito, binarag siya rito, sabi dito. Bubutal. Hindi, mga tanga-tanga talaga mga loyalist supporters, no? Kahit na totoo, sasabihin nila, edit na naman No? Ay, nako talaga. Sabi dito, nice try, what shame that the basic. Ayan. Putang-inang yan. Patunayan mo nga na edit. Putang-inang yan. Ito pa, No, paano edit yan? Nandiyan siya, Ang inang yan. Tapos edit. Kawawa naman to si... Hindi, yung kung about sa Pogo. Eto si... paano edit to? Eto siya, Katabi ni Bongbong, laki, laki. Alak nun tin na pa kayo. Tik na yan. Grabe naman sa kahasluan. Mga haslo kayo dong. Mga haslo, mga nag-iatay. Tanginang yan. Panarin pa natin to. Tangina, puro ganun. Ni Duterte. Tara, hold ang hands tayo kahit di ka namin kilala. Suggestion lang kay BBM, since you have hundreds of millions of pesos in intelligence fund, before you drop a statement like, hindi ko yan kilala. You can ask your people to background check so they can give you info na, for example, kilala siya ng kapatid mo na si Amy, na-meet mo na siya dati, hindi siya ang PDP laban candidate sa town nila, at kilala din siya ng defense secretary. Yung pagmamadali ninyo na magmukhang plant siya ni PRRD, it blows up on your faces. Tama. Because you don't take due diligence, they use your 100 million peso intelligence fund to do internal investigations before opening your mouth. Baka madali nyo na masiraan ng Duterte. Yan ang nangyayari, balik sa mukha nyo. Suggestion lang kasi second favorite president kita. Sabi naman ni E.B. Jugalbat ay, dapat pala talagang maimbestigahan ang tunay na katauhan ni Mayor Alice Go. Nakakabahala, promise. Kasi tingnan nyo ang litrato, diba si Martin Romualdez yang naka-high five ni Mayor Go in 2022? Putang ina talaga itong magpinsan na buwaya at... Ay! Ba't kayo nagmumura? Isang bangag. Ulitin natin na sarap Martin Romualdez yang naka-high five ni Mayor Go in 2022. Sarap pakinggan Putang ina talaga itong magpinsan na buwaya at pusang bangag. Putang ina. Ay. Buisit. Ang lutong nun O ikaw, showbiz Oy, showbiz, shoutout sa'yo ano pa ba? Tuloy natin to. Ayon sa hashtag dyan ni Mayor Go, asenso garantisado daw kuno. Sa tingin ko dito sa litratong ito isa lang talaga ang sigurado ako. Si BBM at Martin ay mga tarantado. Yan po ang totoo. Garantisado. Sino to nag-post na to? Ayon naman sa DDS na si Maricar Serrano ay,
Nagpalitan lang naman siguro sila ng recipe ng buttered Tsaka hindi edited yan guys, so paano may edit yan? frog legs, kayo naman. Sinasabihan nila edit. Maniwala lang kayo dapat sa mga statements ng professional liar, yan ang diwa ng Unity. Samantala, ang isyong ito ay binigyan naman ng comment, reaction Ay, gwapo guys, oh, gwapo! Guys, gwapo, oh! Vlogger, oh, gwapo! well-known influencer na si the CJ Reyes. Oh, CJ Reyes. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman. Kapag mga vlogger talaga ng DDS, may mga, sa kabila, puro mga walang ligo, O kilala si Mayor Alice Guo ng Bamban Tarlac. Pogi, oh, At ganun, sabi din pogi, daw oh, nakakilala lalo. si doon, Pogi, oh. wala daw nakakakilala sa kanya. Laman ng news to ngayon si Mayor Alice Guo because Oh. Ganyan ang mga, kahit ngayon, gwapo pa rin. Diba? Ganyan, mga Duterte vloggers. Tana. hinalaan nga siya na siya raw ang protector or even co-owner pa nga noong Pogo sa likod mismo ng municipal hall nila. Pero ang dami kasi ditong ang dami ditong mga kumbaga sablay na naganap na Tsaka kung ang dami-daming mga lugar na may mga Pogo. maraming mai-involve. Unang-una na kasi parang bakit si Mayor Alice Guo, kung Chinese nga siya, bakit siya nakatakbo? 'Di ba? Bakit siya nakapag-file ng candidacy? 'Di ba? Bakit na-approve ng COMELEC 'yon? Kung talagang Tama talaga. Ang ibig sabihin lang ho nito, bakit nakapag-file na sa COMELEC itong si Alice Guo? 'Di ba? Itong si Mayor, kung talagang Chinese citizen siya. 'Di ba? Madaling salita, kaya lang talaga nila tong ginagawa at ginigipit itong si Mayor kasi nga gusto na naman nila i-connect to sa issue ng West Philippine Sea at Duterte. Gusto na naman nila na ipalabas sa madlang people na itong si Alice Guo, si Alice Guo, si Mayor ay bata or kakampi ng mga Duterte. So doon sa kakampi ng Duterte, wala tayong problema doon. No? Kasi nga palagi na naman sa Pogo na naman. So isisisi na naman nila sa Duterte yan. Mamaya alam niyo may papanoorin tayong video mamaya pagtapos nito yung mga ginagawa ng administrasyon ngayon. Kasi kung yung ginagawa nila sa Duterte ngayon ay matagal history na lang to, tapos na yung termino ni Duterte, tas kini-question pa rin nila, pwede rin pala nating gawin yan pagtapos na ang termino ni Marcos. So mamaya panoorin natin yan. Chinese citizen siya kasi syempre mayor na yung pinag-uusapan dito, 'di ba? Head ng isang municipal to or ng isang city. Oo. So sa mayor, I think naman, 'di ba, may right na maghigpit ang COMELEC with this one. And Tama. nga, 'di ba? Na nakakainis lang dito. Ewan ko, na-realize ko, bakit ganun yung mga employer nowadays, kung makapag-demand ng educational background or requirement is sobrang kala mo yung sahod nila like pang manager, ganun. Hindi ko naman sa, minamaliit yung blue collar jobs, pero, diba, let's be, reasonable. Bigyan ng chance sana yung mga, alam mo yun, walang kakayanan na college, 'di ba, or hindi na nakatapos ng high school, bigyan natin sila ng chance. Huwag yung ang taas ng ating credentials na hinahanap with the salary that we are offering. Pero going back kay Mayor Alice Guo, wala siyang kumbaga, hindi siya raw nag-aral, homeschooling. Pero mayor, saan ka nakakita ng ganun? Homeschooling lang, tapos isa lang yung naaalala yung teacher. Alam mo, obviously, talaga namang may tinatago. Ang cute no? Na yun. Pero, ang cute nga. Oy, para CJ, ang cute mo CJ Interviewin ko nga minsan si CJ. Hindi rin natin alam. Baka ayaw niya nang magsalita muna because baka rin mabalikan siya. Kumbaga, yung mga mababanggit niya is magamit din against sa kanya. Siguro, yun nga, kailangan niya rin ng guide ng abogado. Pero kung totoo man na taga Bamban Tarlac, itong si Mayor Alice Guo, ever since pa, bakit nga hindi siya kilala ng ibang tao doon? Pero, yun. Meron ngang interview sa mga tiga doon .
na sabi nila, tiga dito talaga yan. Bata pa lang yan. Meron pa nga doon, inaanak niya tong si Mayor Alex Go. So, talagang mismong taong bayan na yung nagsasalita na talagang residente ng Banban tong si Mayor. Yun nga lang, ayaw paniwalaan. Kaya nga, yung sinasabi ng administrasyon na sinusunod lang nila ang kagustuhan ng sambayan ng Pilipino, nagkakamali sila doon. Kasi, biruin mo mga tiga-Banban na po yung nagsasalita na tiga dyan talaga tong si Mayor. Pero, binabaliwala nila yon. Ang kagustuhan lang nila yung pero para sa akin wala rin naman to Hindi rin nag-iimbestiga lang naman sila dito. Yung nga lang pinapalabas nila at nung mga vlogger na mga tansu vlogger na etong si Alice Go ay bata or pakawala daw ng mga Duterte dahil dyan sa Pogo na yan. So hindi kasi nila nabanatan hindi kasi nanalo yung plano nila about sa West Philippine Sea, bumalik lang sa kanila. So ngayon, eto naman sa Pogo naman, ibinabalik na naman nila yung kwento. Kung naghahanap na naman sila ng butas para sa ikakasira ng mga Duterte. Ganyan naman lagi. Ba't nanalo siya? Yun ang tanong. Bakit siya nanalo? Kung meron man siyang ginawang kumbaga, mga anomalya o kaya mga, di ba, pandaraya or whatsoever, I think dapat noon pa may nagprotesta na 2022. Ewan ko, nakakatawa lang talaga yung ang pogi mo sa hindi niya maalala lahat. As in, kinikilig yung mga nanonood, no? Guwapo daw yung reaksyonan ko. Ganun. Pero, ito ang malaki ring question. Bakit yung ang tawag dito, yung Pogo sa likod ng Municipal Hall, bakit na-approve? Bakit na-approve ng kumbaga, hindi lang Banban Tarlac, I think yung mga ganitong klaseng kalalaking Hindi, tsaka wala. Bakit sa Banban Tarlac lang may Pogo? Sa iba't ibang lugar din may Pogo bakit kung talagang about sa Pogo ang ginagawa nilang investigasyon, di lahat imbestigahan nila. Lahat ng mga opisyal, mga mayor ng iba't ibang lugar, imbestigahan nila na may mga Pogo din sa lugar nila. Bakit dito lang kasi nga, kagaya ng paulit-ulit ko sinasabi, kaya nga ito binubuhay, kaya nga patuloy ito na ginigipit si Mayor, is gusto nga nilang palabasin sa tao na connected na naman nga ito sa mga Duterte. So wala nang bago naman na doon. Projects, dadaan to sa sa national government ng Tarlac, kumbaga yung pinaka government or LGU ng province. Salamat po. Kasi ang Banban is a municipality lang under the province of Tarlac. So I think, di ba dadaan, ba't nabigyan ng permit? Nabigyan din ng permit ng PAGCOR, di ba? Pero ba't ganun kasi? Sana, kumbaga, sabi nga nung, hindi ko alam kung taga saang agency na panood ko lang, sana daw, hindi lang basta single check, double check, triple check, quadruple check. Maraming check daw dapat ang ginawa kasi imagine niyo guys, Olympic size pool, mga villas, kumbaga may tunnel pa. Hindi ba nila Hindi, baka naiisip ko nga yung about sa Pogo na yan. Baka may isa dyan, pwede rin, hindi natin alam, no? Pero baka lang naman baka, di umano. No, di umano. Ito naman si di umano. Sabi ni Banat Boy, palitan na yung mga name channel namin, no? Kasi puro na kami di umano. J. Guevara, di umano, TV. No, palitan na. Ito, di umano lang may isa sa mga nakaupo sa ating gobyerno na hawak pala itong ng Pogo na to. Di umano, di umano. Oo, kaya inunahan na nila kaysa masilip ng mga kampo ng Duterte yung about sa paghawak ng Pogo dyan ng isa dyan sa administrasyon or sa gobyerno, inunahan na agad nila at ito nga pinapalabas na naman nila about sa Duterte naman. Anong tawag dito? Hindi ba nila na first scene na bakit ganito kagrabe, kumbaga ganito ka extravagant yung pinaggagawa gaming lang naman daw, kumbaga ganito gaming gaming hub, tapos parang mini mall, I don't know kung tama Ano yun?
hindi nila na-assume yun. So it's possible na confident sila na gagawin nila yun, maitatayo nila because they have a go signal. Sorry, may And dudahan din si Mayor Alice na she's a co-owner because yun nga, meron daw siyang business partner, 50% not a small percentage but 50% daw. So ngayon, kung halimbawa man na gano'n na may 50% si Mayor doon sa Pogo na yan, bakit nadadamay ang Duterte dyan? Anong kinalaman ng Duterte? Sila yung nakaupo sa administrasyon na dapat alam nila yan. Fugitive. Ayan, ito ay base kay napanood ko to kay Senator Win Gatchalian. So bakit siya kumbaga business partner doon? Kasi nga naman 'di ba, kung ikaw ay magbe-business, bakit mo pipili makipagnegosyo sa may mga kaso, 'di ba? Kumbaga sa hinahanap ng authorities. So, I'm sure eto hindi lang si Mayor Alice Guo yung dapat imbestigahan kasi ang daming pogo sa iba't ibang probinsya na for sure merong, alam nyo na, protector, ano man tawag nyo doon. Dapat lahat yun, diba? Pero kung si Mayor Alice man ay talaga namang kumbaga in good faith na hindi naman talaga siya involved doon, at siya ay totoong Filipino citizen from the time na kumandidato siya or matagal na nga daw, sabi niya, sana ma-explain niya at wag puro hindi ko na po maalala, Your Honor. Diba? Oo, tama naman. As kumbaga, parang sa mga makakapakinig nun, anong hindi mo maalala? Ang bata-bata mo pa, Mayor Alice, di ba? Ikaw ba? For sure naman, di ba? May point naman dito, kahit din ako hindi rin ako sangayon dun sa mga sinasabi niya. Hindi ko na po maalala. Mas maganda ay sumagot sa ng maayos, no? Para hindi siya magmukhang sasabihan na naman siya ng kung ano-ano ng mga tanso vlogger. No? So yun, eto, may panoorin tayo, no? Ito nga yung sinasabi ko kanina. BBM, binigyan ng pwedeng hulihin pagkatapos ng termino. Ito. BBM, pwedeng hulihin pagkatapos ng termino. Alam niyo, sa ginagawa nga ngayon, diba? Si Tatay Digong, kina-question nila. So, tapos na yung termino ni Tatay Digong eh. So, kapag natapos din ang termino ni Bongbong Marcos, so ibig sabihin, lahat ng ginagawa niya sa Duterte ngayon is pwedeng gawin kapag natapos na yung termino niya. So ito, panoorin natin. Bigyan siya ng immunity habang siya'y presidente. Matapos sa kanyang termino at baka itong dahilan, kaya gusto nilang charter change. Para hindi matapos sa kanyang termino. At sa ganon, malaya siyang labas-pasok sa Amerika habang siya'y presidente. Diba? Isang dahilan din yan. Dahil kapag natapos na ang kanyang termino, abay po pwede na siyang hulihin doon sa Amerika. Binalikan ko yung sinulat ng aking kamag-anak. Kamag-anak ko kasi ito si dating Senate President Vito Salonga, na kauna-unang chairman ng PCGG. No? Ang teorya ko, kaya bumalentong si Presidente Marcos doon sa kanyang naunang salita sa Philippine-Chinese Friendship Society na ang China ang pinaka-importantong aliado nila ay dahil doon sa tagong yaman, na nakaw na yaman ng mga Marcoses sa Amerika. At ngayon nga, meron siyang $371 million civil contempt doon sa kaso ng mga biktima ng karahasan ng human rights noong panahon ng martial law dahil ayaw sabihin ni Presidente Marcos kung nasan yung ari-arian nila sa Amerika para magamit para $2 billion na award ng mga human rights victims. So binalikan ko kung paano ba ang paghahanap ng tanging yaman dyan sa Amerika at nalaman ko nga yung 4 Manhattan buildings kasama na yung Crown Plaza at saka yung Lindenberg property na isinurrender ni Antonio Florendo, no? Na uncle nitong si Anton Lagdameo, no? Anton Florendo Lagdameo, no? Pero alam mo ba, ang aking nalaman doon sa mismo anak ng aking grand uncle, ang Amerika hindi gaya ng Europa. Ang Europa kasi, lalo na yung mga Swiss Supreme Court, ibinigay sa atin. Yung mga $640 million na nahanap nila mga deposito ni
Marcos Sr. and his family. Kasama na dyan si PBBM. So yan yung ginamit natin pang bigay ng kaunting reparations doon sa mga naging biktima ng karahasan ng martial law. No? Pero sa Amerika pala, iba. Dahil nung naghahanap na doon ang Pilipinas, naghimasok na si Uncle Sam. At ang sabi sa akin, nung anak mismo ni Jovi Salonga, ang mga Amerikano kasi, kapag meron natatanggal ng diktador, sila naghahanap ng mga ari-arian. Anong sumatutan? Ang karamihan ng na-recover ng nakaw na yaman ng mga Marcoses nanggaling sa Europa. Halos wala tayong na-recover sa Amerika kasi ang mga Amerikano mismo sa pamamagitan ng DOJ at ng FBI ang naghanap at hindi nila sinabi sa atin kung ano yung mga ari-arian na nahanap nila. Ano nga ba talaga yan yun? Po ang kababalaghan na halos wala tayong nakuha sa Amerika kasi 4 na building na foreclose at mga $5 million lang yung ating nakuha no? Nung sinalba natin yung property at saka yung sinurrender ni Florendo. At meron din kaunting sinurrender yung mga tantoko. No? Nako. So, ibig sabihin, pagtapos ng termino ni BBM, pwede natin questionin to lahat, no? Oh, pasensya na kayo. Alam ko lahat kayo nagtatago na at kinakalimutan nyo na yung kasaysayan nyo yan. Pero bubuhayin ko po muli yan. Yan po maging... Naku po, kaso ka na naman dyan, attorney. Nasaan ang nakaw ng yaman ng mga Marcoses sa Amerika na sa tingin ko ang kanilang kagustuhan na mabawi ito ang dahilan kung bakit bumalento ngayon ang Marcos Jr. At ngayon, kinakaladkad tayo sa isang gera na wala tayong kinalaman. Attorney, kung maalala ko, noong panahon nga na bago pa lang umupo bilang Pangulo si PBBM, at inimbitahan siya ng Amerika, nagkaroon tayo dito ng discussion na takot, di ba? Ikaw pa mismo nga yung nangunguna doon. Oo, ikaw nagsabi. Para lang talaga ako ng memorandum. Oo, kasi may kaso siya may kaso siya doon sa Amerika. Hindi lang kaso, civil contempt. Yes, oo. Mantakin mo $371 million dahil ayaw niya sabihin kung nasaan yung ari-arian nila sa Amerika para mabayaran yung $2 billion na award sa mga human rights victims. Yan po yung katotohanan O yan, hindi nyo ako masusujan for libel kasi katotohanan po yan, matter of public record. Gaya ng yung mga pinagsasabi natin kay Trillanes ay matter of public record. Pwede ba, kung meron tayong panahon, patugtugin natin yung naging privilege speech ni Senate President, dating Senate President, kung saan yan didetalye, kung ano ang naging partisipasyon ni Trililing doon sa pagkawala ng Scarborough sa atin. Shocking talaga nung binalikan ko. Pero alam mo, 2012 to, nakalimutan na sana ng taong bayan. O pwede naman loko isa para maging alkalde ng Caloocan dahil binuhay sa pamamagitan ng pagkilala. Binuhay! Tutugtugin po natin yan muli. Okay? At yan po ang pangako natin. Araw-araw patutugtugin natin dito sa SMNI. Okay, patugtugin nyo na. Naalala ng taong bayan na sila ng ginawa niya. Patugtugin na. Hindi siya man enough to stand up, ha? Nag-walk out. Ay, nag-walk out. Oo, nakita ko yun sa isang video. Kikita yan sa video. At hindi niya dinipensa ng kanyang sarili. Bakit gano'n? Tapos ngayon magdidemanda siya ng libel. Ay naman, aga-aga. Ikaw talaga, ha? Wala lang dito si Agmar, sinusundan mo rin ang gawain niya, ha? Talagang pinapainit ang aking ulo, ha? May hiring pa naman ako ngayon. Ang nakakapagtataka, attorney. Mamaya na, iba pa yung topic natin. Kasi itong mga kandidato. Ayun. Excuse me natalo nga ako sa senador pero mas maraming mamboto ko kaysa sa kanya. Pero huwag natin kalimutan, attorney, nung panahon na ikaw ay nakiusap sa Amerika na sana hindi nyo hulihin si PBBM. Hindi ako nakiusap. Ang warning ko, kinakailangan kumuha ng suggestion galing sa State Department na siya entitled to immunity kasi wala pang Supreme Court, wala pang desisyon ng Korte Suprema ng Amerika. Ang pinakamataas na desisyon tungkol sa immunity ay laban sa mga Marcoses na hindi sila po pwede bigyan ng immunity dahil nga ang kanilang ginawa, yung pagpapatay, yung mga pagtotorture at yung mga desperasidos ay hindi official na mga acts. So only official acts are entitled to sovereign immunity. So hindi yun sakop ng immunity ng sovereign. So sabi ko, naku o pwede kayong ipa-aresto ng Honolulu Court dahil nga dito sa civil contempt nito. Ay naku, yari kayo dyan. Hindi niya sinasabi kung nasaan yung kanyang mga nakaw na tagong yaman sa Amerika. Yan po ay matter of fact. Hindi yaman sa Amerika. Sabi nga dito, attorney, may secret agreement ba nangyari
Yan nga ang ating gustong malaman eh. Kasi itong gobyernong ito, ano yun? I'm horrified by this gentleman's agreement which was kept secret. Hello! Hindi ka lang nagbabasa ng dyaryo at kung ano-ano siguro ginagawa mo, kung ano-ano sinisingot mo. Yung panahon... Tratado rin si Raulo dito si Atty. Harry Roque. Kaya kailangan kasuhan eh. Ngayon, si dating kalihim Delphine Lozano ang nag-report sa Kamara de Representantes sa isang hearing ng Budget at Committee on Appropriations na talaga nakipagkasundo ang Pilipinas sa isang gentleman's agreement na status quo. So ano ginagawa mo noon? Kauha ko yung mga ginagawa mo noong mga panahon na yun. Hindi ka nagbabasa ng dyaryo, ha? O doon senador ata siya noon, noong 20. Alex G. siya raw. Nung pinanood ko muli yung video ni JPE na talagang siya nagtalumpati laban sa mga kabalastugang ginawa ni Trillanes, nandoon ang PBBM. So talagang walang dahilan na sabihin ni PBM na hindi niya naintindihan kung gaano kakomplikado itong usapin sa China. Dahil nakita pala niya bilang sa senador yung kasagsagan ng ating hidwaan sa China. Okay, baka mamaya mag-ulit ako ng live kasi may nabalitaan ako na may mangyayari daw dun sa rally sa Resign BP Sara movement. So baka mamaya may mga tarantado doon at may mga masaktan tapos isisi sa mga Duterte. Oo, may natanggap lang ako na balita na parang guguluhin daw 'yon ng siguro guguluhin para mapagbintangan ng mga Duterte. So mamaya pag-usapan natin 'yan, sasabihin natin. Andoon siya. Pero kung tatanungin mo ng mga senador, siyempre palaging meron daw itong si PBBM. Hindi naman nagsasalita nung panahon na siya naging senado. Sa katunayan, wala naman tayong alam kung anong batas ang kanyang naisabatas nung panahon na yon, di ba? Oh. Malinaw na talaga ngayon, attorney, pinanindigan mo talaga na hindi malayo na may kinalaman nga itong kaso ni PBM. It's a matter of public record. Kung gusto nyo, pumunta lang tayo sa internet at ipakita natin yung order no? Nang makita nyo na nagtatago rin itong si PBBM sa Amerika. Kaya lang, dahil nga siguro dun sa sinunod nilang aking rekomendasyon na kumuha ng suhestyon, dahil siya'y presidente ngayon, binibigyan siya ng immunity habang siya'y presidente. Matapos sa kanyang termino at baka itong dahilan, kaya gusto nilang charter change. Para hindi matapos sa kanyang termino at sa ganon, malaya siyang labas-pasok sa Amerika habang siya'y presidente. Diba? Isang dahilan din yan. Dahil kapag natapos na ang kanyang termino, pwede na siyang hulihin doon sa Amerika at hindi na siya makakapunta doon sa favorite na kanyang asawa na she is New York. Diba? Ikaw ba, New York ka? Wala. Bisaya ka ikaw, taga-Pinas. New York ka ba? Hindi. Ay, nako. Filipino Manigas kayo. there's hindi no kayo place New like York home. type. New York type daw siya. Attorney, ito, papakita lang natin ito bago lang tayo mag-break kasi kahapon natin ito ay nagpunta sina Secretary of National Defense Ginugulo na sila? Jr. kasama si Senate President. Panoorin nga natin ito. Yung ginugulo sila. Hindi naman, okay naman, no? Ito na pinapanood ko eh. Ginugulo ba? Hindi naman Wait lang, hanap tayo magandang Ginugulo ba sila? Wala naman hindi naman sila ginugulo. Wala, hindi naman sila ginugulo, guys. Wala. Fake news. Juan Miguel Zubiri, Senator J.V. Ejercito, Senator Joel Villanueva, at iba pa mga senior officials news yun, Ate Ram. of the Philippines. Hindi, okay naman yung rally. Tropa ng AFP dyan po, nag-inspect dyan sa mga infrastruktura sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ano ang masasabi mo? Well, tama naman yan, no? Na bumisita sila ron. No? Pero hindi naman mainit ngayon ng Pag-asa Island. Ang mainit po ngayon, Ayungin, ang mainit po ngayon, Scarborough Shoal. So ito, speaking of karburasyon,